Hello, my friends. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, we're going to... Wala akong maisip. Wala akong maisip na pwedeng i-share. Pero, hindi. Naisip ko na i-share sa inyo yung hobby ko na mag-painting. Medyo namamaga ako today. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil nagkakainan naman ako kasi nagpunta kami ng nagbakasyon ako ng sorry. Ayun, so hindi na ako masyado ulit nakapag-workout, pero ngayon nanunumbalik ako sa pag-workout. Kaya don't judge me kung tumaba ako, hindi yan dahil sa walang disiplina, pero sometimes napapagod ako mag-workout and sabi nila, wag daw masyadong pilitin yung sarili. So, mga ilang araw lang naman ako hindi nag-workout ulit. Pero ngayon, I mean, since kahapon na nung balik ako mag-workout and today, naglakad-lakad ako. Kasi meron akong pinadalang package sa Germany. Kaya, ayun, nagbas ako ng una and then nung pabalik, naglakad ako. Hoy! Yung pusa ko nagugutom na daw. Ito nga pala yung painting na ginagawa ko for today. Hindi siya for today, as in ilang araw ko na siyang ginagawa. Hindi ko lang matapos, pero konti na lang tapos na siya. Yung pusa ko, wait lang, teka. Yan, nagpapapansin na naman siya kasi nagugutom na daw siya. Hindi pa naman niya dinner time. At saka tingnan mo, meron pa siyang naiwang pagkain dito, oh. Hindi niya inubos. Arte mo. So, yun na nga, balik na nga tayo dito sa painting ko. Ito kasing painting na to is parang self-portrait ko. Although, alam ko na hindi naman ganito. Wait lang. Tingnan mo nga naman tong pusang to. Anong ginagawa mo dyan? Tapos hindi ka makababa. Naku, napakapapansin talaga nitong pusang to eh. Ito talagang pusa ko, napakakulang sa pansin. Lalo na kapag gusto niyang nang kumain, kahit hindi pa naman talaga niya oras ng pagkain. Ayun, nagpapansin siya. Medyo scary today kasi may kidlat. I can hear it. Ewan ko ba, kung kailan gusto ko mag-painting ngayon dito, bigla na lang nagkikikidlat. Wala pa naman kaming, dito, kurtina dito. So, natatakot ako na baka biglang mag-flash, alam mo yun, napaka-nervyosa ko pa naman. Bisit. So, ngayon na-anxiety ako kung gusto ko bang magtatuloy, mag-painting, kasi nga, ayan na naman yung buwisit na kidlat. Talagang tuwing mag-decide ako na pumunta dito, ayun, bigla na lang siyang kikidlat. Anyway, na nga, balik na tayo ulit dito sa pinipaint ko. Bale, ang feeling ko dito is para siyang self-portrait. Although, alam ko na hindi naman ganito yung itsura ko, pero feeling ko ganito yung itsura ko. Feeling ko, parang yung katawan ko is hindi proportion, hindi pantay. Alam mo yun? Hindi lang dahil sa mataba ako or something. Pero feeling ko hindi ako mukhang normal. Ganon. Kasi kung makikita mo yung limbs niya, 'di ba? Hindi siya pantay. Pati yung boobs na hindi pantay. Tas akala mo putol yung kamay niya, pati yung mukha niya, parang hindi talaga siya proportioned. Yun yung ibig kong sabihin dito sa painting ko, hindi dahil sa feeling ko mataba ako or something. Pero ganun din kasi yung feeling ko. Feeling ko sobrang taba ako na hindi siya proportion sa katawan ko. You know what I mean? Something like that. Gusto ko din talaga i-share sa inyo yung iba ko pang mga gawa. Hindi ko alam kung gagawin ko na ba yun ngayon or pagpapatuloy ko tong pinipaint ko. Kasi madami na ako na paint. Tapos yung iba nabenta ko na din. Tapos yung iba binigay ko dun sa mga kaibigan ko. Kasi nag-art trade kami ng mga kaibigan ko from, yung mga artist friends ko sa ibang bansa. Nagpapadala sila sa akin ng artworks. Tapos ako, magpapadala din. So, parang bali, art trade ang ginagawa namin. Feeling namin, di namin need ng pera. Mga anak mayaman kami. Ito nga pala yung aking workplace. Wala pa akong sariling studio dahil syempre, anak mayaman ba ako, Charis? Ito yung palette na ginagamit ko.
Ewan ko ba, meron akong palette na ganito, tapos meron din akong palette na wooden, which is nandito sa ilalim. Teka lang, may water to eh. Ayan. May palette din doon, pero ewan ko, tinamad akong linisin, so hindi ko na siya ginagamit. So ito, bale, plastic, talaga siya, para siyang plastic cover na napipil. Tapos naisip ko, parang mas madaling ito na lang kasi pagka nilinis ko siya or something, itatapo ko na lang siya sa basurahan diretsa. Hindi ko na kailangan na kung saan pa dalahin. Kasi kapag yung sa palette, pag hinugasan ko siya, dumidiretso siya sa, sa drainage, which is not good for the environment. So, ang ginagawa ko, ito na lang talaga, pinipeel off ko siya and then nilalagay ko siya dun sa black na trash bag para yun parang rest up fall. Ano ba ang hindi ko alam kung anong English yun, yung kasi dito sinesegregate yung mga basura. So merong plastic, merong paper, tapos meron ding yung mga biodegradable ba yun, or basta yung mga nabubulok, gano'n, meron din. Tapos, merong yung rest up fall is, parang lahat na ng, yung mga pwedeng itapon. Kasi yung chemical din, like paint, or, alam mo na, yung mga substance, mga chemical, sineseparate din. Ito naman sa akin kasi, acrylic paint to, so, tumitigas siya, at saka maliliit na lang naman yung mga residue lang naman yan. So, I don't think it's a big deal. Pero kung malalaki, kino-collect ko siya. Tapos nilalagay ko lang sa plastic. Wala lang. Kasi mahilig ako mag-collect ng mga bagay-bagay. Nakalimutan ko nga kung nasa na yung isa. Kasi meron akong nakolekta na mga ganito. Tapos nalagay ko sa plastic. Natutuwa lang ako. Kasi pagka tinatanggal ko siya, sobrang satisfying like this, 'di ba? Alam ko pwede ko pa ata siyang gamitin. Lalagyan ko lang ng tubig, pero wala, I choose to just remove them from the palette. Ganun lang. Tapos kapag hindi ko na talaga siya malinis, pinapalitan ko na lang siya. Pero ito kasi pwede naman na punasan mo lang siya ng towel na may tubig, and then ayun. Ganun lang. Ito yung mga brushes ko. Mga mura lang yan, mga Mars. Hindi ako bumibili ng mamahalin talaga kasi syempre umayo naman tayo sa laki ng amount sa bank account. So, pero ito naman, kahit naman mga mumurahin yan, okay naman sila. Pwede naman siya. I mean, alam mo, hindi makailangan mamahalin eh. Ang problema lang dito sa mga mumurahin na paintbrush, mabilis masira. Madami na ako mga paintbrush na nasira eh. So, yun lang talaga yung problema dito. Kasi, yun nga, madaling masira. So, ito, meron akong, yung mga tuwalya. Ay, naku, may buhok na naman. Ewan ko ba? Lagi na lang may buhok everywhere. So, ito, meron din akong paintbrush na hindi ko pa ginagamit, pero mukha siyang bongga. Siguro next time gagamitin ko yan. Kasi may mga extra paint pa ako dito na hindi ko pa ginagamit. Tapos ito, 'di ba? Ang dami kong mga paint. Ito kasi hindi ko na din siya ginagamit kasi ewan ko, kasi mumurahin lang talaga 'to. Magkano nga ba 'to? Siguro mga nasa 8 euros lang or something. Tapos tinaray ko siya, hindi talaga siya, parang hindi siya kumakagat sa canvas, lalo na kapag vina-varnish ko na siya, nabubura siya, ganun, kahit na dry na. So, naisip ko, parang ayoko na gamitin. Sa totoo lang, kapag meron kang primary colors like yellow, red, blue, tapos yung white, pati black, kaya mong mag-mix ng kahit ano eh. So, hindi ko na talaga kailangan ng mga different shades. Pero nagustuhan ko lang kasi gusto ko lang i-try na tsaka mukha kasi siyang cute, yung packaging niya mukhang cute. So, naisip kong bilihin. Pero ayun nga, hindi ko na siya ginagamit. Siguro, gagamitin ko lang to kapag sa sa sketchpad siguro. Kasi hindi ko na kailangan i-varnish yun. So, magagamit ko pa rin naman siya. But now, itong magawa ko ngayon, lahat yan, minix ko lang gamit yung primary colors. Hindi ako gumagamit ng yun nga, yung mga mga secondary colors, hindi ko na
hindi ko na ginagamit. I don't think I need it. Kasi aware naman ako sa tawag dito, sa color theory. Oh, di ba? Ang taray, aware. So, yun nga, aking career as an artist ay hindi pa naman ganun ka-successful, hindi ko pa naman siya masyadong kinakareer. Bale, hobby ko lang talaga siya. Although, nag-a-apply ako sa mga exhibitions. Natanggap na ako sa ilan. Yung isa is sa Dresden. Tama ba? Dresden sa Germany. Pero virtual naman kasi siya. Yung exhibition na yun is 3D. So, pero ang maganda doon is kahit sino sa buong mundo makaka-visit dun sa exhibit na yun. So, ayun, I'm just happy to be a part of it. Although hindi ko naman nabenta yung work ko. I mean, okay lang naman sa akin kasi for me as of now hindi ko talaga goal na makabenta ng artwork kasi I'm working on my mental state. So, itong ginagawa ko ngayon is for therapy lang talaga. Kasi natutulungan akong i-express yung mga suppressed emotions ko kapag nagpipaint ako. Kaya nagpipaint ako. Pero sana, soon, hopefully, magkaroon ako ng sarili kong art show or magkaroon ako ng collaborations somewhere. Yun talaga yung hinahanap ko. Kasi, mahirap din kasi dito sa lugar namin dahil medyo malayo kami sa city. And napansin ko sa mga art groups dito, or baka di ko palang nahanap yung mga tao ko talaga. Yung mga katulad ko or mga kasing age ko. Kasi ang mga alam ko lang is yung mga masyashonda na, ganun, mga matatanda na kasi karamihan na nandito. Nag-visit ako ng mga exhibitions last time and may mga art galleries dito. Pero mostly ng mga naggaganon is yung mga retired na. Syempre mga retired na sila, wala na silang maggawa sa mga pera nila, may hobby sila. So, fina-finance nila yung hobby nila. Kaya, mostly ng mga artists dito sa city namin na alam ko, yun nga, yung mga seniors na. Pero malay mo naman, baka meron din, hindi ko palang nahanap. Kasi mga nakilala ko lang dito is, usually mga taga ibang city, ang lalayo nila. So, maski yung friend kasi ng pinsan ng jowa ko, ang tawag dito, nag-organize na ng mga exhibition, ng mga art sales. Tapos nakita ko yung mga works na fini-feature niya is ayun, mga mga taga-ibang city din, ang lalayo nila, so siniship pa. So hopefully this year, kasi need ko rin gumawa, sabi ko gusto kong makapag-collab sa kanya. So baka this year, may message ko siya ulit, sabihin ko I'm still interested. Hindi ko palang nabibili yung mga kailangan kasi ngayon yung mga ginagawa ko is medyo malalaki yung canvas. Meron silang, yung art show niya is yung parang tile lang. Parang ganito, teka. So, yan. Binili ko yan dun mismo dun sa store nung friend ng pinsan ng jowa ko. Yan, itong sardines. Finalo ko din siya sa Instagram. And nagpa-followan kami together. So, ayan yung show nila is, yun nga, yung parang tile, lahat ng mga artworks, yung mga maliliit, and then yun yung binibenta nila. Ang cute, no? So, ko din talaga mag-participate sa ganun, sa show nila. I think until now, ongoing pa din. Pero, ayun nga, basta magawa ko lang yan, sabihin ko lang sa kanya, and matutulungan niya akong ibenta. So, kailangan ko pang umorder ng, ayun nga, nung mga maliliit na canvas. And, hopefully makabenta dun. Ito pa din yung mga iba pang mga artworks ko. Marami pa ako dun sa storage. So, ito yung isa. Wait lang. Medyo malapit. Ayan. Funny thing about this painting is napanaginipan ko siya. Napanaginipan ko itong creature na to, na para siyang worm, and then may ulo siya, and then meron siyang pakpak. So sabi ko, anong klaseng creature yan?
Tapos sabi nila, butterworm daw ang tawag sa kanya. So, wala, ang cool naman nun. And then, ayun nga, nung nagising ako bigla, sabi ko, parang ang magandang idea yan for painting. So, ginawa ko siya. And I love colorful things. As you can see, tsaka itong itong tiles. Yan, mahilig ako sa ganyan. Ito din yung isa. So random lang. Ano to freehand painting. Wala akong kinopya. And meron din akong isa doon. Ito. Nagawa ko ng proper video for this kasi ang hirap ngayon. Hindi ako handa, hindi ako ready. Pero ayan nga, binigyan ko lang kayo ng glimpse ng aking mga works. Marami pa ako dun sa storage, mga earlier works ko. Ito yung isa sa pinaka gusto ko as of now. Hindi ko pa siya na-varnish. Pero ayun nga, natutuwa lang ako dahil tingnan mo yung details, 'di ba? Oh, bongga. Yung pearls at saka itong pendant. Ano to inspired to dun sa Heart of the Ocean ng Titanic. So ayan, and then yan si Madam. Then yung boobs niya, may ngipin, nangangagat, o 'di ba? Ang idea ko kasi ngayon sa mga works ko na yung currently na ginagawa ko is gusto ko siyang tawaging unrealistic beauty standards. As in, unrealistic. 'Di ba? Ganyan yung mga unrealistic beauty standards na parang hindi siya makatotohanan. Yun yung gusto kong gawin. Yung as in, literally unrealistic. 'Di ba? Pero tingnan natin kasi gusto ko makumpleto. Same sila ng vibes, 'di ba? Ito naman, yung drawing. Ito yung painting na ginawa ko for my jowa. Silang dalawa yan ang pusa namin, no? 'Di ba? Ang cute. Yan yung isa sa mga side projects ko na para dito lang sa bahay namin. Kasi wala lang, gusto ko lang i-paint sila dahil sila yung aking love of my life. And ito din, yung iba pang mga artworks na ginawa ko. O, di ba social, may labels pa yan. Ang storya nito is, kaya may labels yan. Na-disappoint kasi ako dahil may isang art show ako na parang exhibition na sinalihan. And I was waiting for the results if natanggap ba ako. Kaso, ang nangyari is, hindi na nila tinuloy yung contest. Kasi konti lang yung mga sumali. So ako na, alam mo yun, gusto kong sumali, biglang hindi daw, na-cancel. So sabi ng jowa ko, na lang, parang gawin namin gawin naming art gallery yung sala. So nilagyan namin ng labels yung mga paintings. So mostly yan is, yung mga pusa. Ito kasi, pusa to ng ate ko, si Pupam. Last year, tumira siya dito sa amin for like siguro 2 weeks or 4 weeks. Kasi nagbakasyon sa Pilipinas yung ate ko and walang magbabantay. So, naging close silang dalawa ng jowa ko. And that is the reason why my boyfriend decided to get a cat. Kasi na-realize niya na, ay, pwede pala ako maging cat owner. Napamahal talaga siya dito sa pusang to kay Pupam. And then, ito naman, si Jolly. Ito yun nga, yung pusa namin na makulit. Yan, ginawan ko siya ng painting. Ito yung paborito niyang toy. Tsaka yan. Yan yung blanket niya. Di ba, ang cute? Tapos ito naman yung paper mache na ginawa ko. Biglaan lang talaga yan. Kasi ito, may na-drawing na ako dito and hindi talaga ako satisfied. So, kaysa naman itap ko yung canvas, sayang naman. Ang ginawa ko is, nilagyan ko siya ng mga paper dito sa ilalim para lang matakpan yung original na drawing na nandiyan. And then, yan, ginawan ko din siya ng paper mache, bale tissue and paper. Tapos, itong whiskers niya, totoo yan. Ito talaga yung mga nalagas na whiskers ni Jolly. Dito ko lang nilagay. Ginlo ko. Ang gamit kong glue is eyelash glue. Ang cute, no? So, ayan. Gagawa pa ako ng maraming paper mache. Kasi natuwa akong gawin siya, to be honest. Although hindi siya masyadong kamukha ni Jolly.
cute pa rin naman. Pero nakuha ko naman yung essence ni Jolly. And then, yung subject naman kasi nito is yung whiskers niya eh. So, hindi naman siya. So, di ba ang cute? This is my favorite muse. Hey, baby! Baby boy! So, yun lang yung yung mga artworks na i-share ko and hopefully may next time pa. Pero gagawa talaga ako ng separate video para sa lahat ng mga artworks ko, lahat ng favorites ko and anong inspiration ko sa paggawa ko dun sa mga pieces na yun. So, yeah. That's it for today's video, and I hope that you enjoy my little yapping session. Bye!